Kaya good morning. Pabiyahe kami ng San Fernando, Pampanga para ilabas yung motor na bibili namin sa Kawasaki. So Kawasaki Wheeltech yun. Dito sa San Fernando, Pampanga, sa may bandang Ramar Village. So yung kukunin namin is Kawasaki Eliminator 450, yung standard version na. Actually yung pinagpipilian namin dati is yung Veloce 500, yung Vogue 500 AC, yung Honda Rebel 500. Yun lang, no? So yun, yung kasing sa CF Moto, yung CLC ba yun? Ewan ko, basta yun. Yung 450 nila, medyo late na na-release. Mura sana yun, 27. Kaso may nakausap na kami sa Kawasaki. So yun, so bakit yung Kawasaki Eliminator yung napili namin? Unang-una yung sa Veloce 500, yung branch niya rito is kokonti lang yung mga branch niya, so hindi ko alam paano yung magiging service no. Tsaka though marami naman silang mga parts and accessories, iniisip ko kasi yung service center nila. Same with Vogue 500 AC, maganda rin sana yung mga parts, kahit na China bike, yung mga ginamit nilang parts pwede nating tawagin na premium. Kaso dalawa lang ang branch nila, isa sa Tarlac, isa sa Manila. So yun din yung iniisip ko yung service nila. Sa pangalawa, yung presyo pag binenta. Pag kasi China bike, kahit naman maganda yung China bike, medyo mababa yung resale value nila kung sakaling gusto mong palit. So bakit hindi Honda Rebel? So presyo, sobrang mahal, 500k, no? So 500k Honda Rebel, masyado na siyang mahal para compare sa Elevator 360. So pareho lang naman silang pogi. So Kawasaki na yung kinuha namin, kasi yun, at least kahit pa paano, though wala pa siyang mga available na accessories pa hirapan, but in time lalabas din naman siya, kasi bago nga lang yung motor, wala pa siya to. Tapos yung resale value rin niya, hindi ganun siya agad-agad bumababa kasi Kawasaki nga, so branded siya. So kaya yun, tas yung presyo, mura na siya compare sa ibang big bike na nasa ganong category, yung cruiser category. So bakit hindi versus ano kasi yun, Vulcan S, yun, mahal din kasi yun. So kung bibili din ako na mahal, bakit hindi na yung sa Honda 500? Mas pogi yun, mukha na kasing medyo pantito yung Vulcan S eh. So kaya yun, we ended at Eliminator 450 na lang. So far, mahirap maghanap ng accessories. Siyempre pag excited ka, hanapan mo ng accessories, so kailangan lahat custom made. Pero ang importante yun, sigurado naman after ilang months magkakaroon naman sigurado yun ng mga nagpapagawa, kasi medyo marami na rin yung nag-release. So yun, mamaya balitaan ko kayo kapag andun na tayo sa Kawasaki, and then pakita ko sa inyo yung itsura niya. Okay, tanungin na rin natin magkano yung installment kung in-house siya. So yun, yan, malapit na tayo sa Kawasaki Wheeltech. Dito pala marami silang brand dito. May KTM, may Honda, may Suzuki. Ano pa kasi yan? Basta yun lang. Husqvarna, yan. Meron silang Husqvarna, KTM, Suzuki. Ito, Wheeltech. Under sila yung Wheeltech. Kung gusto nyo ng Kawasaki mismo, pwede kayo sa Tarlac, kung taga dito. Doon lang ang alam ko may rectang Kawasaki. Yan siya. Ito, KTM, Suzuki, Kawasaki. May display din silang CF Moto.
So ito yung kukunin natin. Ito. Standard. 450cc yata. Naka ABS. Ito siya. Tapos ayan yung SE. Pinagkaiba nila, cowling lang. Tsaka ito, charger. Gusto mo, atin muna natin yung kotse. Oh. Oras na. Bubo kung pangit. Pangit ka. Okay. Voice over muna tayo kasi wala tayong mic pa eh. So, gamit ko kasi pang recording yung iPhone 15 Pro Max, utang sa Smart. Wala tayong pang cash. 256GB titanium yung kulay blue. So, hatid muna natin yung jowa natin sa trabaho niya pagkatapos ng papasok natin. So, konting review lang dito sa Kawasaki Illuminator 450. So again, standard version to. Nakuha namin siya ng 360,000. So buti naman binigyan kami ng free LTO registration ni Wiltec. So sabi sa amin 2 to 3 weeks daw para makahingi ng copy. Kahit picture lang para ma-complete natin. So, hindi na masama kung 2 to 3 weeks lang. Kasi by 2 weeks daw, baka pwede na meron mga picture sila pwede mahingilan para mabigay sa amin yung copy and mabiyahin na yung motor. So, not bad. Since libre lang naman, wala tayong karapatan magreklamo kung matagal. Ayan. So, yung first impression ko dito sa Kawasaki Illuminator, since ito yung unang big bike namin, galing kasi ako ng Kawasaki Fury 125, so 10 years sa akin yung simula nung high school ako hanggang sa mag-college ako. And then ang sumunod naman yung Kawasaki Rouser under kay Bajaj NS200. So yung Fury ko pala ginamit ko rin yung kahit yung nagtatrabaho na ako. So more than 10 years siya sa akin. And then ito na nga yung pangarap na big bike. Nakuha na namin siya sa wakas. Actually wala sa plano namin kuha ng big bike. Pinagawa lang namin yung sasakyan para yun nga paayos namin kasi pinayot namin siya ng kapso. Tapos yun, nagtingin-tingin kami sa mga dealer. Trip-trip lang namin ng jowa ko. Tapos, pumunta kami ng Honda, pumunta kami ng Bristol, Vogue, Kawasaki sa Tarlac, tsaka dito sa Kawasaki sa San Fernando, Pampanga. Wala lang, view lang. Tapos, nakita na namin yung Illuminator. Para kami na love at first sight. Kasi yun, pinag-usapan namin ng jowa ko, bibili na kami. So, tagal namin iniisip. And then, yun nga, finally, naisip namin na kumuha naman kasi kaya, andyan na rin kami. So, gusto na rin namin. So, di, nagminas na kami. So, yung impression namin dito sa Kawasaki o dito sa Illuminator, in terms sa ride, para sa mga newbie dyan, ang layo ng diferensya niya pag nagda-drive ka ng big bike. Yung feeling mo, ang smooth ng andar niya, tapos responsive yung hatak niya. Ang layo niya compare sa mga lower CC. Sa engine vibration naman, tolerable naman siya. Kasi ngayon nga, galing ako ng lower CC. Pagdating sa big bike, ang layo ng difference. Medyo, o hindi pala medyo, mas smooth siya.
Pati yung nakasanayan ko na kapag nasa 60 km per hour na ako, sanay na ako na parang naghihingalo na yung makina ng mga lower CC sa akin eh. Pero pag nakabike ka, layo ng diferensya, talagang mararamdaman mo yung diferensya na. So, pagdating naman sa riding comfort, ito, goods naman siya kung ikaw yung driver. Yun nga lang, kung maliliit yung bias mo, baka mahirapan ka sa pagkapag ng mga kasi naka-straight talaga yung kamay mo. Hindi ko lang mapakita dito sa video eh. Pero straight yung kamay mo. Pero sa upuan, sa pagkakamyo, preno, sa okay siya. Maganda siya. Hindi siya nakakangalay. Pagdating naman sa OBR, simula okay naman daw. Sabi ng jowa ko. Pero habang tumatagal, parang iniisip niya sa long drive daw. Parang masyadong maliit yung upuan niya. And yun nga, gusto rin niya ng backrest para nakakasandal siya kasi para siyang makukulong kapag nag-a-accelerate na tayo. Sa fuel consumption niya, hindi ko pa siya masyadong napapansin kasi excited ako eh. Talagang andar lang na andal, pagas kung pagas. So, ito na yung sumunod na araw kasi. So, nung nauwi namin siya, wala pa siyang gas. So, nagpakarga ako sa Caltex. Medyo mura kasi doon, 61.75 lang per liter. So far naman, maganda naman yung response ng makina. Wala naman akong magiging problema. Napansin ko lang kapag kunwari i-start mo na siya, minsan hindi siya umaandar sa first start. Kailangan pipilitin mo pa ulit ng pangalawang start para umandar siya. Parang no issue siya kasi meron sa group ng Eliminator 450 na naka-experience na rin siya ng ganun. Ano pa bang gusto ko rito? Yun, so riding comfort, yung makina, maganda siya, pati sa clutch, sobrang lambot dahil na rin sa assistant slipper clutch. So, yun kaya pala lagi sinasabi ni Joe, iba talaga yung ano ng Kawasaki Camry kasi sobrang smooth and gaan niya. Hindi ko lang siya makompare kasi ito pa lang yung unang big bike namin. So, malalaman natin sa mga susunod na kung sakaling papalaran kasi parang ang balak namin CB650. Ayan, so ito na ako sa loob na plank. So medyo strict na dito, so kailangan natin sumunod sa batas pa. As for parts availability, hawig siya ng Z400 or Ninja 400. Hindi ko lang alam mo sa loob ng makina, pero yung sa guard ng yung radiator guard yun, kamukha naman niya yung sa Z400. So bili na lang kayo ng walang tatak. Bumili na ako sa Shopee 700 something lang yata. And then for the backrest, hindi ko sure if fit yung sa versus 650. Siguro kailangan butasan lang yun para mag-fit siya. At nag-order na rin ako, susubukan kasi yung mga nagko-custom kasi medyo mahal pa. So, hindi pa natin afford, kakagastos lang natin. Pero soon, baka magpakabig na rin tayo kasi nga, malapit meron naman na yung ITR, tapos yung PTO conversion. So, yun, yung magagamit tayo pambili ng accessories. Sa crash guard naman, alam ko pwede naman yung slider. May mabibili rin kayo na gumagawa na ng mga crash guard, marami-rami rin sila. Mostly nasa Manila sila, bandang south. Kung willing kayo magbayad ng shipping, pwede. May mga nakausap na rin ako, yun nga lang, maaba siya ng 5 to 7K sa crash guard. Pag premium naman, meron sa may Von and Hands. Yun, sulat talaga yun. Pulido yung gawa din. Hindi ko alam, personal, pero based dun sa mga nakita ko sa post, maganda yung pagkakagawa nila dun. So, pwede yung itry yun. So, babalitaan ko kayo sa mga iba pang update kung meron pa kaming napansin na maganda or hindi namin nagustuhan sa Kawasaki. So, pasok na kami ng PhilExcel. Marapit na kami sa... Malapit ko na siyang ibaba actually. Please make sure to subscribe na rin and like tong comment nito for more updates sa experience namin as first big bike nito or first big bike namin. Gamit itong Eliminator 450. So, standard version lang to. So, hindi ko naman kasi kailangan ng charger tsaka kaulin. Hindi ko masyadong trip. Pero sana, kinabitan din nila nung guard sa suspension sa harap.
Yun, net ko yun. Subscribe. Kung may mga tanong kayo, pwede ko sagutin about sa financing nito. In-house yun. So, just comment. Paki-like mo rin and subscribe para maka-ahon-ahon tayo sa buhay. Magpa-picture muna tayo kasi medyo sa kapampangan manigloke pa. So, ayan. Picture lang muna ako dyan. Para may pang profile pic ulit ako dyan. So, yan si Jowa. Naka-helmet pa siya. Bumili rin kami ng Freedcon. Yung helmet kasi namin ready na siya para sa mga ganun. So hanggang dito na lang. Please like, comment, and subscribe. Bye!